Sa isang lupain na tinatawag na Kanaan ay may isang lalaking naninirahan at nagngangalang Abram. Siya isang mabuting tao na sumusunod sa Diyos. Ang kanyang asawa ay si Sarai at mahal na mahal niya ito. Ang kanilang tirahan ay puno ng maraming bagay. Ngunit may isang bagay na nawawala. Wala silang anak. Ang nagpapasaya kay Sarai ang panonood niya ng ibang pamilya kasama ang kanilang mga anak na babae at lalaki. Ang puso niya nananabik. Kaya araw-araw nagdadasal siya para sa isang sanggol. Ngunit lumipas ang mga taon, wala pa ring laman ang kanyang bisig. Ang katahimikan ng kanilang tolda, ang patuloy na paalala na wala sila. Ito ay mabigat na pasanin para sa kanya. Sa kanilang bahay, meron silang katulong nagngangalang Hagar. Siya ay nagmula sa Ehipto. Sipag na nagtrabaho si Hagar para kay Abram at Sarai. Siya ay bahagi ng kanilang sambahayan, ngunit siya ay tagalabas mula sa ibang lupain. Tahimik niyang ginawa ang kanyang mga tungkulin habang kanyang pinagmamasdan si Sarai na binabalot ng kalungkutan sa kanyang puso. Isang araw, ang kalungkutan ni Sarai ay nagkaroon ng desperadong idea. Napatingin siya kay Abram at ang kanyang puso ay mabigat sa kanyang plano. Sinabi niya rito na hindi siya binigyan ng Diyos ng anak. Kaya hiniling niya rito na magkaroon siya ng anak sa kanyang alipin na si Hagar. Sa mga sinaunang panahon, ito ay kaugalian na sinusunod ng mga tao. Ito ang tanging lang paraan para magkaroon ng anak ang isang asawa para sa kanilang pamilya. Kahit hindi siya magkaanak. Kaya naisip ni Sarai, ito lang ang tanging paraan para mabuo ang kanilang pamilya. Upang wakasan ang mahabang taon na paghihintay. Ito ay isang plano na nagmula sa sakit at kawalan ng pasensya. Nakinig si Abram sa kanyang asawa. Sumang-ayon siya sa plano na to. Ang desisyon na to ang magbabago sa lahat para sa kanilang tahanan. Ito ay pagpipilian na tila solusyon. Ngunit maaari ito magbigay ng bago at malalim na problema. Si Hagar, ang tahimik na katulong, ay dinala sa sentro ng kwento ng pamilyang ito. Hiniling sa kanya ang napakabigat na bagay. Ang kanyang buhay ay komplikado na at magiging komplikado pa. Siya ay nasa gitna ng kalungkutan ni Sarai at pag-asa ni Abram. At ang kanyang boses ay hindi man lang narinig sa mahalagang desisyon na ito. Ginawa ni Hagar ang pinag-utos sa kanya. Siya ay nagdalang tao sa anak ni Abram. Ngunit may nagbago sa kanyang kalooban. Nang malaman na magkakaanak na siya, naging iba ang tingin niya sa kanyang amo na si Sarai. Marahil lumaki ang kanyang pagmamalaki sa kanyang puso. Siya ang nagdala ng anak na hindi kaya ni Sarai. Ang bagong damdamin na ito ay lumikha ng isang pader sa pagitan ni Hagar at Sarai. Ang dating tahanan na malungkot lamang ay napuno ng tensyon. Hindi na alipin si Hagar sa kanyang sariling tingin dahil siya ang ina ng anak ng kanyang amo. Ang bagong pagkakakailanlan na ito ang nagparandam sa kanya na siya ay mahalaga. Nakita ni Sarai ang pagbabago ni Hagar. Ramdaman niya ang pagkawalang respeto at sakit. Ang plano na dapat na magbibigay sa kanya ng kagalakan ay nagdulot lamang ng matinding sakit. Lumapit siya kay Abram na puno ng galit at kalungkutan. Sinisisi niya ito sa nangyari. Ang sabi ni Abram kay Sarai na si Hagar ay kanya pa ring alipin. Maaari pa rin niyang gawin ang kanyang naisin. Kaya nagbigay ito ng kapangyarihan na tratuhin si Hagar ng masama. Ang pag-asa ng isang masayang pamilya ay mabilis na naglalaho kapag ito'y napalitan ng pait at inggit. Ang dating dalawang babaeng namumuhay ng payapa ay ngayon magkaaway na nakatira sa iisang bubong. Sinimulan na saktan ni Sarai si Hagar. Sinasabi sa atin ng Biblia na pinahirapan niya ito. Hindi natin alam ang eksaktong mga salita at kilos. Pero ang alam lang natin dito ay puno ito ng kalupitan. Ang maaaring kabaitan ng tahanan ito ay nawala. Kaya hindi na kinaya ni Hagar. Ang kanyang puso ay wasak. Ang lugar na dapat kanyang tahanan ay naging lugar ng kalungkutan. Naramdaman niya na wala na siyang pagpipilian kundi tumakas. Sa tuyo at walang taong ilang, nakita si Hagar ng bukal ng tubig. Siya ay pagod, uhaw at lubos na nag-iisa. Siya ay isang takas na alipin. Nakita siya ng Diyos. Hindi niya siya nakalimutan. Nagpadala siya ng isang anghel upang hanapin siya doon mismo sa bukal ng tubig na iyon. Ang tinig ng anghel ang bumali sa katahimikan ng disyerto. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tinawag siya ng anghel sa kanyang pangalan. Alam niya kung sino siya at kung saan siya nararapat.
Hindi ito random na pagkikita dahil hinanap siya ng Diyos. Tagpuan siya sa kanyang pinagtaguan sa isang sandali na kailangan niya. Gusto lang niya malaman na hindi siya invisible para sa kanya. At sumagot si Hagar ng tapat. Sinabi niya sa anghel, "Tumakas po ako sa aking Panginoon." Sinabi niya ang katotohanan sa anghel. Nang malakas na may lungkot, nakinig ang anghel at pagkatapos nun binigyan siya ng isang utos. "Magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo'y aking pararamihin at karamihan sa kanila'y di kaya bilangin. Di magtatagal, ika'y magsisilang. Ismael ang sa kanya'y iyong ipangalan, sapagkat dininig ng Diyos ang iyong kairingan. Ngunit ang iyong anak ay magiging mailap. Hayop asno ang makakatulad, maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak." Si Hagar, ang aliping Ehipsyo, ay binigyan ng pangako mula sa Diyos. Sa kanyang pinakamadilim na oras, siya ay natagpuan, siya ay nakita at siya ay binigyan ng dahilan upang umasa. Namangha si Hagar, kakatagpo lang niya sa Diyos sa gitna ng wala. Siya ay isang tao na walang kapangyarihan, walang katayuan at walang tahanan. Ang kwentong ito ay isang makapangyarihan na paalala para sa ating lahat ngayon. Sa araw na ito, may mga pakaramdam tayo na katulad natin si Hagar. Ang pakaramdam natin ay nawawala, nag-iisa at walang halaga. Maaaring tumatakas tayo sa isang mahirap na sitwasyon sa trabaho at sa ating pamilya. Maaaring pakiramdam natin ay walang nakakaintindi sa atin sa sakit o nakakarinig sa ating panalangin. O maaaring pakiramdam natin tayo ay nag-iisa o tila napapansin lang ang makapangyarihan at ang matagumpay. Nagtatago tayo sa ating sariling kaparangan ng kalungkutan o ng takot. Iniisip na walang makahanap sa atin doon o marahil walang naghahanap. Ngunit ang kwento ni Hagar ay sumisigaw mula sa pahina ng kasaysayan. Kaya kung pakiramdam mo ay nakalimutan ka ngayon, alalahanin si Hagar. Alalahanin natin na nakita siya sa tabi ng isang bukal sa disyerto. Siya ang Diyos, hindi siya nagbago. Hinahanap pa rin niya ang mga nawawala. Inaaliw ang mga pusong wasak at nagbibigay ng pag-asa sa mga walang pag-asa. Hindi ka nag-iisa dahil ang Diyos ay laging nandyan. Alam niya kung ano ang iyong pangalan. Alam niya ang iyong kwento. At meron siyang pangako na kinabukasan para sa iyo. Hayaan mo ang katotohanan na ito ay magbigay sa iyo ng lakas at tapang upang harapin ang anuman na dumating sa iyo. Ikaw ay nakikita, ikaw ay naririnig at minamahal.